Hi guys, magandang araw sa inyong lahat 'no. So, etong video na 'to, hindi ko alam kung papaano ko siya sisimulan 'no. Alam ko na post ko na 'to, sa page ko kaya lang ginawa ko lang siyang memes 'no. Eto yung ano, super gold rush na na ginagamit ng mga sikat na na influencers 'no, para gawing reference dun sa mga nilang copy trading 'no. Again, this video is for educational purposes 'no. So, kung merong tatamaan dito sa video na 'to, tamaan na kayo. 'No, so, i-try natin i-educate yung mga tao 'no. So, merong copy trading 'no, actually matagal na 'to, matagal na 'yan. Sa mga hindi pa nakakaalam merong e-economy 'no, ilang years na 'yan nandiyan. So yung step by steps or yung proseso na nangyayari sa e-economy 'no. So, para meron tayong backstory 'no, sige gano'n na lang. So, sa e-economy, mangyayari nun meron kang babayaran na initial fee, tapos from there may babayaran ka pa na monthly fee para makatanggap ka nung signals nila 'no. And then, meron din silang affiliation program na pagka nakapag-invites ka, puwede kang malibre do'n sa monthly na fee. So, parang networking style talaga siya 'no. So, kung aware kayo sa networking, gano'n na gano'n yung culture, gano'n na gano'n yung sistema, gano'n na gano'n yung schemes. Okey 'no. So, since matagal na yung gano'ng modus 'no, marami na ring tao yung na-e-educate, marami na yung tao yung nakakaalam na yung mga pumapasok doon normally, ang pinagkakakitaan talaga is yung monthly fee, tapos yung referral 'no. Tapos aside from there, meron pang IB commissions yun 'no, na ano, na pinapa-sign up, okey. Ngayon, ang nangyayari kung newbie ka, siyempre sa first month hindi mo pa naman mafi-figure out yun, 'di ba? Unless talagang advance ka mag-isip na mabilis mo maramdaman na parang hindi ako kikita dito, So, agad-agad within 1 month damage mo, out ka na agad 'no. Pero hindi laging gano'n. Merong mga newbie na pinanghahawakan nila yung nakikita nila sa social media, lalo na kung yung influencer na yun is sikat, pinanghahawakan nila yung mga pino-post nun na profits na possible din ma-experience din nila. So, it will take time 'no, minsan ilang months bago nila ma-realize, bago sila magising na, ilang pera na yung naipapaluwal ko dito, hindi pa rin ako kumikita, parang sila lang yung kumikita, 'di ba? So, eventually mag-a-out sila dun sa e-economy or kung ano mang grupo yun 'no. And then, araw-araw merong newbie na makakapanood ng mga videos ng mga pinapang-hype ng mga influencers na yun. So ngayon merong mga mawawala, yung nakaka-realize na parang hindi naman talaga sila kumikita. Meron ding mga newbie na papasok. So cycle lang 'yan, kaya continuous talaga. So kahit na merong mga masusunog 'no, masaklap niyan pagka nasunog pa yung account 'no. So may aalis, meron ding papasok na mga newbie, yung mga bagong na-hype, 'di ba? Kaya sobrang ano, sobrang hindi ko alam kung papaano mag-isip yung mga nagpo-promote ng mga gano'n 'no. Siguro talagang mas matimbang yung pangangailangan 'no, na hindi ko alam, hindi ko talaga masikmura 'no. So, ah, sige, so yun yung backstory. So merong gano'ng e-economy 'no. So ngayon, habang tumatagal medyo na nagiging educated na yung mga tao, humihina na yung mga pumapasok na clients 'no, ng mga newbie. So ngayon nag-create sila ng panibagong rebranding 'no. So ngayon etong rebranding na 'to, from e-economy napunta sila ngayon sa gold rush 'no, sa super gold rush 'no. So majority ng mga nagpo-promote nung e-economy before, halos sila din yung nagpo-promote ng Super Gold Rush na account 'no. Gano'n pa rin yung system. Medyo naiba lang ngayon, kasi dito sa Gold Rush, pure copy trading na lang ang nangyayari, na wala ng monthly fee, meron pa ring IB commissions 'yan 'no,
Siyempre kasi extra kita nila yon. Merong IB commissions pa rin 'yan and then meron pa ring, management fee. Okay, so itong copy trading na 'to, normally, sa copy trading dalawang klase kasi 'yan. Merong copy trading na magka-copy trade ka through third party na na social platforms 'no. Doon puwedeng hindi ka under sa IB, pero magbabayad ka ng management fee. Binasa niyo yung terms 'no, ng mga management fee, normally yung master account 'no, yung master account like for example sa Izanagi before 'no, ngayon nagpapa-copy trade pa rin sila. 'Pag binasa niyo yung terms, hindi sila kikita ng management fee na 25% kung mako-close nila yung posisyon na talo. Kikita lang sila ng management fee na 25% kung maiko-close nila yung positions ng panalo. Kaya mapapansin niyo karamihan ng nagka-copy trade, hino-hold talaga nila yung losing trade. Kasi pagka clinose nila yung positions ng negative, nagkatlo sila, wala silang 25% fee doon. Puwede lang sila magkaroon ng 25% fee pagka na-close nila yung position ng positive, 'no? Puwede ring positive and negative, halimbawa dalawang trades clinose nila, positive and negative, as long as net positive pa rin, magkakaroon sila ng commissions doon. Pero kung halimbawa, negative, net negative, wala silang makukuhang 25% na manage fee doon. Kaya majority, hindi lang Izanagi, napakaraming nagka-copy trade sa social media. Majority niyan, hino-hold talaga nila yung losing trades, 'no? Kasi wala silang kikitain doon na 25% fee or yung iba mas mababa 20%, 15%, yung iba mas mataas 30%. So gano'n yung ano, sistema 'no. So eto, 'tong Super Gold Rush na 'to, ito yung sinasabi ko dati na kung influencer kayo, especially sa forex, mag-create kayo ng sarili niyong FX book, sarili niyong performance. Hindi kayo kukuha ng FX book ng iba ta's yun yung gagamitin niyo pang-hype para pumasok sa inyo, 'no? So eto maraming maraming tao ang pagkakaalam ko na ginagamit 'tong FX book na 'to para pang ano, reference na profitable yung ginagawa nila 'no. So kung titingnan natin yung performance nitong Gold Rush, nag-start lang siya October 24 last year, 24. So tingnan natin 'tong ano, 'tong FX book ng Gold Rush. So i-refresh lang natin para makita niyo na hindi siya edited. Ito talaga yung results niya. So nag-start siya ng October 24 last year lang, bago lang 'to 'no. So yung deposits 11,000, wala pang withdrawals 'no. And then yung gain 77%, 77.51%, abs gain 59.6%. Magkaiba 'yan, ibig sabihin yung 11,000 hindi siya isang bagsak na deposits 'no, kaya nagkaroon ng, ah, discrepancies dito, okey. So sa absolute gain, 'yan talaga yung, percentage in terms of actual profits, 'yun yung 6.5, okey. So makikita natin dito, yung balance 15,000 pero yung equity is 5,000 na lang, 5,200 'no, nasa 29.81%. Bilib ako dito kasi hindi pa rin siya nama-margin call. Normally yung mga broker 40-50% mama-margin call ka na, 'no. So yung broker na ginamit niya dito is, PU Prime, okey, 500 yung leverage, MT5, real USD. Okey, so mapapansin niyo yung equity pababa, okey, tapos yung balance pataas. Kaya mataas yung balance dito, 15,000 na yung balance, pero yung equity pababa. So normally nangyayari yan pagka tumataas yung balance kasi ang kino-close lang nila yung positive trades. Iniiwanan lang nila yung negative trades and then yung negative trades na yun nadadagdagan and then kaya lumiliit yung equity. Kaya ganyan yung itsura nung FX book niya, okey? Mapapansin niyo 'yan, ganyan. So, normally nangyayari 'yan pagka yun nga, iniiwanan lang nila yung losing trades, kino-close lang nila yung, winning trades.
Mm, 'yan. So, mapapansin niyo yung katulad dito, mapapansin niyo yung equity, 'yan, yung gain tsaka abs parehas lang. Ibig sabihin kasi walang ibang deposits na nangyari. Isang beses lang, ayan lang yung green, 'yan lang yung nangyari na deposits. So, kaya hindi nag-adjust yung gain tsaka abs gain. Tapos kung mapapansin niyo yung balance tsaka equity magkadikit 'yan, ayan. So, hindi siya naghihiwalay yung red and yellow. Unlike dito sa Gold Rush, makikita niyo yung red, which is 'yan yung growth, 'no, ta's yung yellow 'yan yung equity. So, bumababa siya, 'no. So, makikita niyo rin 'yan dito, yung overall performance nila. Kung dito kayo nakatingin sa overall, parang kung newbie kayo puwede kayong ma-blinded dito kasi isipin niyo, ang laki na ng kinita, kumita na sila ng ano, 6,500, 'di ba? Tapos yung pips nasa 71,000, laki, 'no? Pero dito titingnan niyo yung equity, ang baba na lang, konti na lang, puputok na 'to. Wala na, masusunog na 'to. So, nag-generate siya ng 471, trades, pips, ayan, 'yan yung overall, 'yan yung lahat. Ito kasi this year 'to, ngayon lang 'to 2025. Pero kung isasama natin yung last year, ayan yung total. Ayan, so, hindi rin naka-hide yung open trades nila, so makikita natin dito, eto yung mga losing trades, 'yan. So, sabi ko nga sa inyo, ito yung sikat na na tini-trade talaga sa mga ganitong ano, scheme. Yung gold, ayan. Kasi sa gold, malaki yung range ng gold. Kaya lang kasi yung iba, hindi nila matantya, 'no, yung gold. Kaya nadadali sila dito. Ayan yung floating nila. So, normally, yung iba 'pag nag-post sila screenshot lang nila 'to, papakita nila, "Oh, monthly meron kaya namin kumita ng 9%, 15%, 6%, and then consistent kami 6%, 8%, 9%, 2%, 1%." Ngayon kung newbie ka, yan lang yung nakikita mo, madadali ka talaga, 'di ba? Kasi wala kang kamalay-malay na yung totoong nangyayari pala is lumiliit na yung pinaka-equity, lumalaki lang yung balance. Ayan na, oh, 29% na lang. 'No? So, etong pagbagsak niya na 'yan, ibig sabihin ang laki na nga ng drawdown. Yung pagbagsak niya na 'yan from 37% bumagsak na ng 38%, so almost 60 to 70% na yung binagsak nung account. Marami ng nasunog diyan kasi lalo na kung maliit yung capital mo ta's nakaka-copy trade ka dito. Eto kasi nasa 11,000 yung capital, eh, papaano kung yung capital mo is $100 lang? Wala na. Wala na, sunog ka na. $500 lang yung pinang-copy trade mo, wala na, sunog ka na rin diyan, 'di ba? Unless ipapasok mo sa cent account, matatapatan mo or matataasan mo pa yung buying power nito. Pero kung magwa-1:1 ka, wala na, sunog ka na diyan. Kasi ang laki na ng drain up, eh. Galing dito, bago sila naghiwalay 34% positive, ta's dito nag-negative 38%. So yung gap nila nasa 70, 'di ba? 70%, 60 to 70%. Wala na. So, eto guys, tuturuan ko kayo kung papaano mag-due diligence, 'no. Pagka merong nagpo-post ng kahit na ano, mabilis lang naman, mag-search kayo, search niyo lang, halimbawa, search natin, Gold Rush, ayan. So, makikita niyo na kung sino-sino yung mga social influencer na gumagamit nito, okey? Ito yung pinost ko nung nakaraan, April 2. Ayan, sino nga 'to, Lady Dinelli, ayan. So, meron siyang post dito, "The Power of Automation." Tingnan natin yung caption. Ah, so eto 'yan. So, My FX Book, My FX Book. Actually hindi sa kanya 'to, 'no. So, baka ma-confuse kayo. Hindi sa kanya 'to, hindi sa kanya 'tong FX book na 'to. 'Yan lang yung pino-post niya as reference pero hindi sa kanya 'yan. Mamaya ituturo ko sa inyo kung sino may-ari niyan. So, same 'yan nung pinakita ko sa inyo na FX book, ayan, okey. Sino pa yung mga, gumagamit nito?
Gold Rush, Gold Rush. So ito Gold Rush din 'to. So kailangan niyo lang talagang ano, mag-search. Public naman 'yan, so walang problema. Makikita niyo 'yan kahit kayo mag-search niyan, makikita niyo 'yan. Eto nakita ko 'to kanina. So eto another, influencer 'no. So gano'n din yung pino-promote niya, auto trading 'no, na Gold Rush. Hmm, ayan. So 'pag tinignan natin 'to, ayan. So eto under website 'to mismo nung, ah, trader.supr. So sa may-ari mismo 'to. So gumawa siya ng sarili niyang website para ipakita yung statistics. Medyo mahirap yung ganito kasi hindi siya fully transparent, hindi tayo sigurado 'no kung 100% ba yung pinapakita niya dito. Kasi sarili niyang website 'to, so puwede niya 'tong ma-edit. So mas preferred ko na titingnan niyo dun sa FX book na performance niya. Okey, kasi 'pag dito 'pag tiningnan niyo 192.61%, 'di ba? So 'yan, sariling website niya yan, na-e-edit yan, eh. So mahirap na. So mas preferred ko tingnan niyo yung FX book mismo. So dito shinare niya rin yung same FX book na shinare nung isa ni Lady Dinelli, ayan. So same. So eto lang yung nakita ko na na influencers na mga nakiki-ride dito sa FX book na 'to. Pero for sure ako, marami pa. Marami pang ibang lahi, ibang nationality yung nakiki-ride dito sa FX book na 'to. Kasi yung may-ari nito is 'pag tinignan natin, ah, eto siya, siya 'yan, si Sunny, 'yan. Siya yung may-ari niyan. Ay hindi, sorry, sorry guys. Ayan, siya yung may-ari niyan nung FX book account na yun, 'yan. So, related din siya, nakikipag-collab din siya. Hindi ko alam kung, ah, ah, collaboration lang ba yung nangyayari sa kanya with E-Economy or isa din siya sa mga tao behind E-Economy. So, hindi ko alam. I'm not sure, no. So, do your own diligence na lang. Pero isa 'to sa mga nakita ko na na mga event nila na kasama siya 'no, 'yan. So, E-Economy event 'to, alam ko E-Economy event 'yan. So, forward lang natin. So, kawawa, kawawa yung mga OFW talaga. Ito siya. So, meron silang dini-discuss, career plan. So, makikita niyo dito, ano 'to, enrolled, personally enrolled and total students, tapos weekly payout. So, very networking yung ano, yung culture. Ah, ayun, ayan. So, E-Economy. So, meron silang collaboration. Ayan, so ito yung Super Gold Rush 'no. So gusto kong matuto kayo guys na mag-due diligence. I-search niyo, yung 5 minutes na pagse-search sa Facebook, sa internet, ang impact niyan long term. Kung hindi kayo mag-du-due diligence, hindi kayo magse-search, hindi kayo magre-research 'no, ang impact din niyan long term. Isipin niyo kung hindi kayo nag-research tapos nasunugan kayo ng kalahating milyon, 'di ba? Or 1,000,000 or kung ano man yang ilang ilang savings niyo, yung pinaghirapan niyo i-save ng ilang taon tapos madadali lang sa mga ganito, 'di ba? So, sayang, sayang kasi hindi hindi pinupulot yung pera, eh, 'no? Kaya naiinis ako sa mga ano, sa mga hypebeast na the way nila pino-portray yung forex or kahit na anong trading is binebentahan nila ng lifestyle kasi alam nila mati-trigger yung emotion ng mga newbies 'no. So, sana ano, makonsensya naman tayo. Anyway, I think yun lang 'no. So eto konti na lang 'to, hopefully 'no, hopefully makabawi 'tong gold rush na 'to kasi alam ko maraming nagka-copy trade dito. Hopefully makabawi sila para at least yung mga nakaka-copy trade makalabas man lang at least break even 'no. Kaya lang sigurado meron ng mga nasunog dito, eh.
Refresh natin, reload. Yan talaga yan. Drawdown. Wala na, ang laki na ng drawdown dito. Halos pasunog na talaga 'to. Pasunog na talaga 'to. Ngayong araw, 1 trade lang ang nadagdag. Anyway, so yun lang guys 'no, do your own diligence lang. I-check nyo kung merong nagpo-post, merong nangha-hype sa social media, kung it's about trading, it's about forex, hingan niyo ng portfolio, hingan niyo ng FX book. Kasi wala ng ibang basihan talaga kung matino ba talaga yung trader na yun. Hindi port snap, kasi yung port snap nadadaya, 'no. FX book ang hingin niyo. 'Wag kayong mabilib sa mahabang long story post na kung ano-ano mga information yung sinasabi, tapos biglang papakita kayo ng port snap. 2025 na guys 'no, please, do your own diligence, okey? Wala ng ibang basehan, pagka trading, forex yung pinag-usapan, portfolio, FX book ang tingnan niyo, okey? Hindi sa dami ng followers 'no, hindi sa dami ng subscribers, hindi sa dami ng nagla-likes. Ay naku, anyway, pera niyo 'yan, bahala kayo diyan. 'Yun lang guys 'no. Hopefully meron kayong natutunan, dito sa video na 'to, na maging ano kayo, maging pagmatyag, maging mas matalino kumpara kahapon, okey? Alright guys, 'yun lang, God bless. Bye-bye.